Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinalakpakan ng mga mambabatas ang talumpating yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Mga salitang nagsilbing pangako sa taong bayan pero babala naman sa mga nasa pwesto. Sa susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Isang taon na ang nakalipas, ano nga ba ang nangyari sa flood control scandal? Agosto 2025 mismong si Pangulong Marcos ang naglabas ng listahan ng mga kumpanyang nakakubra ng pinakamaraming flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Setyembre, nagkabalasahan sa Department of Public Works and Highways o DPWH mula nang magbitiw pwesto si Manuel Bonoan na posible na ngayon gawing state witness sa gitna ng mga kaso laban sa kanya. Itinatag din ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure na nabuwag rin kinalaunan. Gumulong din ang investigasyon sa Kongreso habang binaha ang mga kalsada ng kaliwat kanang protesta sa paglutang ng mga pangalang posibleng nasa likod ng korupsyon. May mga bagong mukha, mga dati nang sangkot sa mga kaso ng katiwalian at ang iba malapit at kamag-anak pa ng Pangulo. Pero hindi lang sila ang inakusahan dahil kahit mismo si Pangulong Marcos idinawit sa umunay kalakaran. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, gets. Nobyembre o higit 3 buwan mula ng SONA, nakapagsampa na ang ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. Ang unang kinasuhan si dating House Appropriations Chairman Zaldico sa mga tauhan ng kontraktor na Sunwest Corporation at mga taga-DPWH dahil yan sa umunoy substandard na proyekto sa Oriental Mindoro. Ikinulong ang mga tauhan ng DPWH at Sunwest pero si Ko hindi matunto ng mga otoridad hanggang ngayon. Bago ang Pasko, kinasuhan naman ang kontratistang si Sara Diskaya dahil sa ghost project o nabayaran pero hindi makitang proyekto sa Davao Occidental. Hunyo ngayong taon ang asawa niyang si Curly Diskaya naman ang kinasuhan. Sa pagsisimula ng 2026, nagbalik kulungan si dating Senador Bong Revilla dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay naman ito ng umunoy pakikipagsabwatan niya sa ilang tauhan ng DPWH para sa umunoy ghost project sa Bulacan. Malinis po ang aking Matapos sampahan ng kaso si Revilla, matagal na naghintay ang publiko sa aksyon ng ombudsman hanggang nitong Mayo nang kinasuhan din si Senador Jinggoy Estrada ng Pandarambong dahil naman sa umunoy pagbubulsa ng higit kalahating bilyong piso mula sa flood control projects. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman. Kalokohan ang lahat na ito. Nakabinbin pa rin ang investigasyon laban kina Senador Joel Villanueva at dating Senate President Chis Escudero. Pero tanong ng marami, bakit wala pa ni isang kongresistang naipakulong makalipas ang 1 taon? Gayong ilan rin sa kanila na pangalanan sa mga investigasyon. Ang itinuturo pa nga nilang mastermind ang pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ditong July 20 o eksaktong 1 linggo bago ang SONA, inanunsyo ng Ombudsman ang paghahain ng mga reklamo for preliminary investigation laban kay Romualdez. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Iniimbestigahan pa rin ang tinaguriang contractors o mga kongresistang iniuugnay sa mga kumpanyang nakasungkit ng infrastructure projects sa gobyerno. Sa loob ng 1 taon, may ilang matataas na opisyal ang nakasuhan. May kakarampot na perang naibalik sa gobyerno. Pero sa pagpasok ng ikalimang SONA ng Pangulo, nananatili ang tanong, kailan matutupad ang pangakong panagutin ang lahat ng sangkot at makamit ang hustisya para sa pondo ng bayang inanod lang ng korupsyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.